Tayo po ay naka-attend ng ilang Sundays po na pag-aaral natin. Ito po ay series po ng preaching tungkol po sa The Armor of God. O yung akin naman title is, ano ba yung title? Our Weapon Over the Devil's Scheme. Sapagkat po alam natin ng sandaigdigang ito, ulitin po sa inyo, ay ito po ay pakikibaka o pakikipag-battle. No? Saan po pakikipag-battle? Pakikipag-battle po sa gawa po ng demonyo sa bawat buhay natin. No? Meron pong pakikipagbaka ang bawat isa sa atin laban po sa gawain ng dyablo. No? Ito po ay malakas. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan ng kahit na sino. No, na tayo po ay nakikipagbaka patuloy araw-araw sa buhay na ito dahil po sa panlilinlang po ng dyablo sa buhay natin. No? Kaya po napaka-importante po na maunawaan natin ang bawat po mga bagay patungkol po sa mga gawa ng dyablo. Kaya pinag-aralan po natin nung nakaraan, the power in us, no? That our strong belongs to God. Ng ating pong kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Na ang kapangyarihan ng Diyos na binuhay si Kristo ay isa ring kapangyarihang nasa atin. No? Napaka-importante pong maunawaan natin yon. Pagkatapos po, tinalakay natin ng mga nakaraan, sino ba yung mga dyablo? Sino ba si Satanas? Kailangan ba natin ismuli-smuli ng mga gawa ng dyablo at sabihin tayo ay born-again Christian, ay kaya natin ang gawa ng dyablo? No? Pinapit po natin yan. Nung last week, tinalakay po natin yung mga aktibidades, no, ng mga dyablo. Kung paano silang nakapanlilin lang ng mga tao, higit sa lahat ng mga born-again Christian. Kahit born-again Christian ay nagagawang lokohin ng dyablo dahil sa kakulangan po ng kaalaman sa mga bagay na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Tunay nga sabi ay, my people perish because of lack of knowledge of my word. Kaya nga po, lagi namin pinauunlak sa church na ito, yung sinabi kanina ni Brother Arnold, ng lahat ay mag-aral ng salita ng Diyos. No? Sapagkat sa mga huling araw, sabi po sa 2 Thessalonians, ang maluloko lang po ng mga bulaang propeta o ng mga bagay na deception ni Satan sa panahon na kung saan ay laganap ang pandaraya ay yung mga tao lamang na walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Ulitin ko po, dahil po sa dami ng milagro na pwedeng gawin ng mga angkan ng dyablo, kasama ng mga bulaang propeta na magtuturo sa mga tao at magpapakita ng mga kamanghamanghang mga milagro, madadaya nila ang maraming tao at susunod sila dito. Iiwanan nila ang pananampalatayang tunay, no, na kanilang pinagmulan, at sila ay lilipat doon sa pananampalataya na kung saan ay ligaw o iniligaw ni Satanas. Kaya napaka-importante po na maging aral po tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan maging mga Bible scholar, pagkos kailangan nating maunawaan ang sinusulat sa salita ng Diyos upang sa ganon tayo ay maging concern unang-una sa sarili natin. No? Dapat po alam natin na palagi tayong concern sa sarili natin sapagkat, ang sabi po ng Biblia sa Hebrew, minsan lang mabubuhay ang tao at kapag ka namatay ay judgment na. So hindi natin pwedeng ipagsalang-alang ang ating buhay sa mundong ito o magpawardi-wardi tayo sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo matutodas. At kapag tayo natodas, ang sabi ng Biblia, wala pong purgatorio. Ang sabi po ng Biblia, ikaw ay pupunta sa impyerno o pupunta sa langit kapag ikaw ay namatay. Yun po yung malinaw na usapin. So habang tayo narito sa lupang ito, maraming panlilinlang ng dyablo. Kung ikaw ay malilinlang ng dyablo, kawawa ka naman. Sapagkat ang buhay doon, sa susunod na buhay natin, ay walang katapusan. Maaari ang buhay natin dito, yung mga paghihirap natin dito sa mundong ito, o salat ka sa mga bagay na ito, ay may ito malalampasan mo. Kapag namatay ka, sabi niya, pagka namatay ang isang tao, buti pa siya nakapagpahinga na. Hindi po totoo yun. Kung ang punta niya sa langit, nakapagpahinga na siya. Pero kung ang punta niya sa impyerno, umpisa pa lang ng pighati niya yun, yung nasa lupa siya. At ang kasunod ay puros pighati, at habang may Diyos, ay merong impyerno. No? Kaya po, makinig kayo mabuti.
This is napaka-importante po. At sa mga kapatid naman natin na matagal na pong naririto sa loob ng church, I hope that alam nyo na ang katotohanan ng patungkol sa kaligtasan, sapagkat kayo ay nag-aaral sa discipleship training at malinaw sa inyo na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Diyos at ito'y tinatanggap lamang natin. Ang kahalagaan naman po nito para sa ating mga mananampalataya ay yung mapagtagumpayan natin yung buhay natin sa daigdig na ito habang tayo ay nasa mundo. Kasi ang gusto ng Diyos, I have come to give you life that is in full. No? Sabi ng Panginoon, I will bless you so that you will be a blessing. So kung ikaw ay mananampalataya at hindi mo alam itong full armor of God, maaari kang ma-deceive sa talas, maaari pupunta ka sa langit, pagkamatay mo, subalit hindi mo mai-enjoy. Hindi mo ba mai-enjoy yung mabiyaya ng Diyos para sa iyo? Yung bang sana ikaw ay sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, ikaw ay nakangiti pa rin at merong pananampalataya at merong hope sa buhay mo na hindi ako pababayaan ng Diyos. Ako'y nakangiti nga harap sa mga problema sapagkat ako ay hindi pababayaan ng aking Diyos. At anumang pandaraya ng demonyo sa buhay na ito, sa isang mayamang sitwasyon o isang lugmok na sitwasyon, mananatili kang nakatayo sapagkat ikaw ay tumatalima sa Diyos. At alam mo kung paano harapin ang pandilinlang ng dyablo sa buhay mo. No wonder maraming tao ang nagpapakamatay, maraming tao ang nagbabalak magpakamatay, maraming tao ang sinisira ng buhay, maraming tao ang nasasadlak sa iba't ibang klaseng gawain, maibsan lamang yung kanilang kalungkutan o maiwasan lamang yung problema sapagkat hindi nila alam ang tunay na kaligayahan at ang tunay na kapayapaan na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Subalit kung malalaman natin, mapagtatanto natin na meron pala talagang battle every day. Hindi pala ukasi sa akin na ako ay nakikibaka parati sa gawa ng dyablo. Hindi pala ito ukasi. Ito pala ay pang-araw-araw na buhay ng kahit na sinong tao. O pati man ng mga born-again Christian. Ito ay pagbabaka, pakikipaglaban sa gawa ng demonyo. Kaya naman, sa oras na ito, ang sabi ng Diyos, isuot ninyo, no? Ang baluti na nagmumula sa Diyos o yung full armor of God. Meron pang ganun, full armor of God. Kaya po ito binigay ni Pablo na full armor of God para po magkaroon tayo ng idea o magkaroon tayo ng imahinasyon kung ano ba yung mga bagay na dapat kamti natin upang sa ganon ay mas lalo natin mapagtagumpayan ang mga gawa ng demonyo. No? Sinulat po ito ni Pablo nung siya po ay nakakulong. Kaya po habang nung sinusulat niya po itong mga baluting ito, ay binigyan niya ito ng description. Binigyan niya ng, siyempre pag nasa kulungan ka, nakikita niya lang ay yung mga soldier, yung mga sundalong mga Romano. So, dinescribe niya ngayon yung bawat armor na ito sa mga Roman soldier at saka niya ngayon ito inilapat sa sulat. Ngayon tignan natin kung ano-ano ang mga armor na ito o yung mga baluti na ito na siya naman nating tignan sa spiritual na pamumuhay kung paano natin ito mai-apply sa buhay natin nang sa ganon, pag dumating ang araw ng pandaraya ng dyablo sa buhay mo, kayang-kaya mong harapin. Ang sarap yata nung parating pa lang yung dyablo, parating pa lang yung kanyang atake. Alam ko na yan. Gets ko kaagad yung gusto mong gawin sa tanas. Hindi mo ako maiisahan dyan. So, every area ng buhay natin may pandaraya ang dyablo. Pero kung matalas ang ating pangunawa sa bawat kilos ng dyablo, madali kang makakalusot sa mga kanyang mga pandaraya. Lalo na kung ang mga pandaraya niya ay pabor sa'yo. Alam niyo yung mga pandaraya pabor sa'yo? Yung ikaw mismong nasisiyahan? Yung makakuha ka lang ng pera na alam mong merong may-ari, tapos hindi niya alam. Tapos kailangan mo ng pera. Wow! Iba to. Tama-tama. Blessing ng Lord. Iba ka talaga, Panginoon. Talaga. Ako binigyan ko sa iyo ng pera, Lord. Talaga binigyan mo ako. Ito na. Eksakto pa man din, no? Eksakto pa man din. Talagang akala mo may blessing sa iyo ng Lord. Kasi umiling ka ng 3 lapat pambayad sa cellphone o kaya kung anong pambayad man,
May nakita ka ngayong tatlong napatahulog dun sa mama. Oy, dude, eksakto, tatlong napabuhay. Ang buhay mo talaga. Praise the Lord. Palibasa anak siya ng demonyo. Kaya binigay sa akin. Para sa mga anak ng Diyos talaga ito eh. No? Akala tuloy, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Akala mo ngayon yun ay pagpapala. Hindi mo alam yun ay trap ni Satanas. Yun ay pagnanakaw sapagkat kinuha mo na alam mong may-ari. So, dapat mong gawin doon ay ibalik mo yun sa Kanya at magtiwala sa Diyos na hindi yun ang paraan ng Diyos para ibigay sa iyo yung pangangailangan mo. So, simple po yung mga pandaraya ng Diablo. No? So, sa araw na ito, ano yung mga baluti na binigay ng Diyos sa atin upang maka-stand tayo sa mga tricky o eskema ng demonyo sa buhay natin? Nandaan po kayo makinig. Amen. Wala, ilan lang. Doon lang ang magsasalita sa ilan lang. Nandaan po ba kayo makinig? Yan. Let's pray. Father, we glorify you, we magnify you, Lord. Pinupuri ka namin sapagkat dakila ka. Wala kang katulad, Panginoon. Ang iyong salita ay buhay at tunay, O Diyos, na tinuturuan mo kami sa mga bagay na ito upang ang dyablo ay hindi makaisa sa amin, Panginoon. Sapagkat mahal mo kami, Panginoon. Ang iyong biyaya ay sapat, O Diyos. Ang iyong pagpapala ay umaapaw sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya ang nais mo, ang buo mong pagpapala ay mapa sa amin, magamit namin ito para sa amin sarili, ma-enjoy namin ito, at maging blessing kami sa ibang tao, Panginoon. Subalit, Panginoon, nagiging hadlang ang mga kamangmanga namin sa iyong salita. Nagiging hadlang, Panginoon, ang aming pagsunod, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Kaya sa araw na ito, Panginoon, hinihiling ko sa iyo, O aming Diyos. Buksan mo ang bawat puso namin, Panginoon. Sa iyong aral, O Diyos, matuto kami, Panginoon. Magtiwala kami sa iyo na ang gusto mo sa amin ay ang pinaka-the best, Panginoon. At ni minsan ayaw mo kaming madaya ng dyablo, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, ang mga pandaraya ng diablong ito dahil ganun mo kami kamahal, ginagamit mo pa rin ito, O Diyos, para kami ay maituwid o maisadlak, Panginoon, sa bagay na gusto mo para sa amin, sapagkat mabuti kang Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Basbasan mo ang aking bibig, Panginoon. Ikaw magsalita para dito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang lesson din nakita natin kung paano umatake ang diablo. Kung paano ang mga diskarte niya upang ang bawat isa ay malinlang. Amen? So, hindi na po natin babalikan yon. Basta, ang pinaka-conclusion doon, huwag nating ismulin ang mga taktika ni Diablo sapagkat ito ay pinerfect niya thousands years ago. Maraming taon ang lumipas, ilang libong taon ang lumipas. So, minamatsagan ng Diablo ang bawat kilos ng mga mananampalataya o ng bawat tao upang sa ganon, ang bawat isang ito ay malinlang niya. So, anong gusto ng flesh mo? Alam na alam ng Diablo kung ano yung nais ng flesh mo. Mas kilala pa ng Diablo kaysa sa pagkakilala ng nanay mo o mas sa pagkakilala mo sa sarili mo, kilala ka ng Diablo sapagkat every minute ng buhay mo, nakabantay siya. At yung power ng Diablo, hindi natin alam kung hanggang saan yung kanyang wisdom. Wala tayong pagkaalam doon kung gaano yung wisdom niya. So alam ng Diablo ang bawat pagkakataon kung paano kang madisib. Kaya nga hindi nagkulang ang salita ng Diyos, hindi nagkulang ang banal na Espiritu ng Diyos upang ang mga hinirang niya, kayong mga born again Christian, ay mabigyan ng pagkaaral sa salita ng Diyos upang hindi makaisa ang Diablo sa bawat isa sa atin. Amen? So ano-ano ito? Nasabing ganon, put the full armor of God, sapagkat ang ating struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness, the world, against the spiritual forces of evil and heavenly realms. So yung mga ngayon lang po naka-attend, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang pakikipag-away po, pakikipaglaban ay hindi po sa laman at sa dugo. Ibig sabihin, hindi sa tao-tao. Meron pong nasa likod ng mga tao na siyang nagpapakilo sa mga tao upang sa ganon ikaw ay madisip o ikaw ay lalong masadla doon sa mga kamunduan o sa mga bagay na nais ng laman mo. Meron yun. No? Yun po ang katotohanan doon. So listen now. Nasabing gano'n, ang una raw nating full armor na dapat na isuot, isa sa mga sinabi kaagad ay ang, ano po? Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then. So, ang keyword dito is stand firm. No? Nakatayo. Ibig sabihin, yung dinidescribe ni Pablo ay isang nakatayong sundalo. No? Nakita niya yung ano.
with the belt of truth buckled around your waist. So, belt of truth. Inantulad niya yung truth sa belt ng isang sundalo. No? So, yung tinatawag ni Pablo truth dito, inihintulad niya sa isang belt ng sundalo. Gaano kahalaga ang belt ng isang sundalo, ng isang Roman soldier? Meron kayong tinggi, imagine niyo nga ang suot ng isang Roman soldier, mga nakapanood ng Passion of Christ. Ang ano po ng mga sundalo, unang-unang sinusuot nila ay, diba mga nakapalda ang mga Romano. So, ang unang-unang sinusuot nila yung parang tunic na isang buong na hanggang dito. So, pag wala po silang belt, so lahat ay loosen sa bagay nila. No? So, kung makikipagdigma sila, at hindi sila at isa pakikidigma sapagkat meron silang inaalala na pakilos-kilos yung kanilang mga gamit sa katawan. No? So, itong sabi ni Pablo, kailangan ng belt ng isang sundalo. Sabi ni Pablo, ito yung belt of truth para sa mga Kristiyano. Kailangan ng mga born-again Christian ay belt of truth. Ano pong ibig sabihin dito? Yung iba pong komentaryo, sabi nila rito, ito ang truth dito. Pag nakarinig tayo ng truth, ito yung salita ng Diyos. No? Salita ng Diyos, truth. Pero hindi po pwedeng maging truth ito sapagkat sa dulo po, yung sword of the Spirit, yun po yung word. So hindi naman pwedeng dalawa yung ibig sabihin ng truth doon. So titignan natin, although ang ginamit na word doon sa Grego ay parehas, yung truth at saka yung truthfulness. So titignan natin ngayon, yung belt of truth dito ay hindi yung word of God, which is truth, kung hindi yung truthfulness, attitude, o yung isang karakter ng isang mananampalataya. So inilantulad ni Pablo na yung belt natin dapat ay truthfulness. Ano ba yung truthfulness sa Tagalog? Pagiging totoo. Totohanan. Totoo. No? So, ang isa daw mananampalataya, para walang maituro o walang maibato sa'yo si Satanas o walang makitang butas si Satanas sa buhay mo, lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos, dapat ang buhay mo ay makatotohanan. Nasa katotohanan, ibig sabihin, nasa katuwiran. Totoo. Walang halong pagkukunwari. Walang hypocrisy. Truthfulness. Ganun. Hindi yung parang yung kumakanta, di ba, yung dito babae, dito lalaki. Tapos gano'n, nadalamahan. Hindi. Pag sinabing belt of truth, dapat isa ka lang. Ang lahat sa'yo ay may katotohanan. Kung ano ka sa labas, ganun din ka sa loob. Ang isang born-again Christian. Bakit po ganun? Bakit belt of truth? Hinahawakan niya lahat, di ba? So, yung belt of truth, kapag ka ikaw ay mag-umpisang mangaral, mag-umpisa kang magsalita sa mga tao, o ikaw ay magkaroon ng mga kaibigan, kapag kahina-hinala ang iyong buhay, makikita ka agad, lahat kung ano man sa'yo, magiging questionable na kaagad. Sapagkat ang tao po ay mapaghusga. Mapaghusga ang tao. Isa lang sira ng ipin mo, sabi niya, 4. Sira ng ipin niya, 4 eh. Pero nasabi lang, isa lang. 4 ka agad. So sabi ni Pablo, dapat ang belt mo, ang naghahawak lahat sa iyo ay yung katotohanan. Kaya nga sabi ni Timoteo sa mga magtuturo, dapat, yung wala kang bahid ng anumang makikita sa'yo, sapagkat ibabato sa'yo yung mga bagay na yun. In and out mo, pag-aaralan ng tao. Why? Sapagkat ang dyablo ay mahusay. Para mawala ang kredibilidad mo, gagamit siya ng mga tao upang ikaw ay batuhin, at pagkatapos kapag nakita ang buhay mo na wala sa katotohanan, wala ka na. Pangalawang meaning po ng truthfulness, ang una po ay yung pagiging hindi po hipokrito. Yun lang ang antonym, no? Hipokrito. Pagka-truth ka, hindi ka hipokrito. Diba? So, hindi ka dapat hypocrite. So, pangalawa pong meaning ng truthful, tinignan mo po sa dictionary, ito yung meron kang consistency o meron kang commitment. Ano po ibig sabihin nun? Dapat kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay born again Christian, dapat consistent ka sa buhay mo. Consistent ka doon sa buhay Kristiyano mo. Namumuhay ka sa katotohanan, so dapat ang buhay mo ay dire-diretsong dapat nandoon. Sapagkat ang tao ay mapaghusga.
Maaaring ang mga kapatid mo sa pananampalataya, maaaring ang mga kapatid mo sa born again Christian ay may mauunawaan ka. Sasabihin lang, ikaw ay nadaya ng diablo, ikaw ay naloko ng diablo, ikaw ay na-deceive ng diablo, kaya ka napunta doon. Pero ang taong nasa labas, kailanman hindi ka mauunawaan yan. Magtataka nga, bakit mga born again lang ang tinutuya? Bakit yung mga Catholic? Hindi. Pagka naman hindi born again, automatic Catholic, di ba? O ilan lang yung mga iglesia ni Cristo, pero karamihan mga Catholic. Bakit kapag ang born again ay gumawa ng hindi tama, walang katapusan yan. Bakit yung Catholic, sunumamang nandun sa buhay na gano'n, wala kang maririnig na ingay? Bakit? Sapagkat ang mga born again Christian, alam ng mga diablo na ito ang mga hinirang ng Diyos, kaya dapat ito ang puntiryahin, sirahin. So dapat maging consistent ka. Ang sabi nga, belt of consistency. Kung ano yung buhay mo ngayon, ano man ang hirap naranasin mo bilang Kristiyano, ano man ang pagpipigil mo sa sarili mo, sa mga bagay na gusto ng flesh mo, dahil ikaw ay born again Christian, itutuloy mo ito. Ano yung mga bagay na pinaliwanag ko sa inyo ng nakaraan? Na bakit yung mga unbeliever lang ba, yung may gustong ng flesh nila na gumawa ng hindi tama? Yung mga flesh din natin, gusto yun. Pang pinag-usapan ay flesh. Gusto rin ng katawan ng mga flesh natin yung mga bagay na yun. Kaya nga merong battle. Umpisa pa lang sa loob natin, meron ng battle. Pero ang sabi ni Pablo, kinakailangan meron kang belt of truth. Yung truthfulness nasa iyo. Sapagkat kung ikaw ay merong belt of truth, ang diablo ay maghahanap ng ititira sa iyo, hindi ka niya mahahanapan ng ibabato sa iyo, sapagkat unang-una pa lang, ikaw ay may consistency sa iyong pananampalataya na ang buhay mo ay totoo, hindi ka nagpapanggap. Amen? Tingnan yung mga tao nagpapanggap sa church. Madaling mapagod sa ginagawa nila sa church. Madaling, pag walang pumansin, magtatampo. Bakit? Pagkat hindi naman totoong naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa tao. Kapag hindi napansin ng kung sino yung ginagawa, magtatampo na at bakit gano'n? Hindi mo na pumansin dito sa church na ito. Why? Kasi merong pagkukunwari doon, hindi genuine yung kanyang ginagawa. Sa pagbibigay sa Diyos. Nagbibigay sa Diyos. Kapag ang isang nagbibigay sa Diyos, simula noon hanggang ngayon nagbibigay pa din. May consistency, truthfulness, yun talagang nasa puso niya. Yung magbigay. Magbigay sa Diyos. Simula pa noon hanggang ngayon, nagbibigay, patuloy nagbibigay. So, tignan nyo, kung genuine ka simula noon hanggang ngayon, nagbibigay ka pa din. Dahil yun ang laman ng puso mo, yun ka. Pero tignan mo sarili mo kapag ka, dito, nagbigay ka, tapos hindi na naman, tapos nagbigay ka na naman, tapos hindi na naman, nagbigay ka na naman, hindi na naman. Okay, nagbigay, hindi. Wala consistency. Why? Kasi hindi original yung pagiging giver mo kung hindi nadadala ito sa mga circumstances sa buhay mo. You are being moved by the circumstances, but not your nature to give. Kapag ang nature mo is to give, tuloy-tuloy yan. Wala kang ano yan. Pero pag ang nature mo hindi pagbibigay, dahil nadala ka lang ng mga preaching ni pastor, ito malaking pagtataka ko sa Christian community. Hindi kayo mabuti ha. Kapag ka nagkukulang na ang pera ng church, sasabihin ng mga elder o kaya mga sa church, pastor, parang kailangan mo na uling mag-preach sa gilid. Bakit? Kasi hindi naman ako nakikialam sa kasi po, kulang na naman yung bakit ganoon? Bakit tuwing kailangan mag-preach ng ganoon? Hindi ba sumasalaksak sa puso ng mga taong ito? Talaga naman. Hindi dito yung sa church. Hindi dito sa church na yun, ha? Sa ibang church yun, kayo naman, no? Dito talaga mga giver ng mga tao. Tignan nyo nga yung pera ng church building project ko. 78 lapat na, hindi lang yung 78, 80 plus na raw yan. Palakpakan natin ng Lord doon. So truthfulness, unang-una, belt of truthfulness. Kapag ka po walang katotohanan,
ang buhay mo bilang Kristiyano, ano man ang meron ka sa pagiging Kristiyano, lahat ng ito ay parang mawawala na sa isa. Walang katotohanan. Lahat ng ito ay pakitang tao. Walang consistency. Mag-uumpisa ka, pagkatapos hindi mo na naman tatapusin, tapos panibago na naman mag-uumpisa, tapos hindi na naman, panibago na Wala. Walang patutunguhan. Amen? So, unang-una, belt of truth. Kung ikaw ay isang mananampalataya, para walang maituro sa si Satanas, kung ano man yung inumpisahan mo sa buhay mo, ituloy-tuloy mo ito kahit man maglumakad ka sa maraming pako. Tatawid ka pa rin. No? Hindi. Tawa yung mga bata, hindi yata nila naintindihan yung pako. Sinabi ko, pakaalala, tunay na pako yung lalakaran mo. Tigaw. So, yun po, yung unang-una. Kung hanggang saan lang po matapos, tapos tutuloy natin sa susunod. So, belt of truth, yun po. Pangalawa po ay around your waist. Pangalawa po ay yung breastplate of righteousness in place. So, una daw ay yung belt of truth. Nakita niya sa sundalo ngayon. So, yung belt yun, may belt yung sundalo. Pangalawang nakita ni Pablo ay yung breastplate ng sundalo. Ano ba yung breastplate ng sundalo? Yung, dito yung sinusuot nila, di ba? Yung, ano ba yun? Hindi, ano kalasag, ganun eh. Yung dito yung parang bakal siya na, diba, pagka, kalamungan, laki ng katawan, di ba? Dahil may mga pandesal pa yun eh. Ganun dito. Sinusuot, di ba? Sinusuot. Ha? Breastplate niya, breastplate. Best, parang best. Parang best. Breastplate. May plate dito. Di ba yung plate niya dito? Hanggang dito, tapos meron pa sa likod. Yan ay? Baluti. Oh. Breastplate of, ano ba? Parang breast. So hanggang dito siya. Ang kinokoberan po nun ay yung heart at yung dito sa di masaksak. No? Dito. So ang kinokoberan po noon dito. So nakita ni Pablo na yung holiness, no? Yung breastplate of righteousness, sabi ko na righteousness is holiness. Holiness. So dapat ang isang mananampalataya, ang kanyang, kaya tinatakpan yung, siguro kaya sabi ko nga kay Sister Divine, ano ba ang kahalagahan? Bakit hindi gawin breastplate of shoes? Bakit belt of truth? Bakit helmet? Yung, hindi ba pwedeng rumble yan? Meron bang ibig sabihin yung ginawa ni Pablo? Bakit yung breastplate? Bakit siya righteousness? Hindi ba pwedeng breastplate of truth? Hindi ba breastplate of salvation? Yung ganon. So nakita ko, sabi ko na siguro, dahil righteousness, holiness, nagmumula ito sa ating puso. Sabi nga nun, whatever it is in the heart, it goes out in the outside. So, ay yung mga pakiramdam natin ay nagmumula rin sa ating dito sa tawag dito? Belly ba yun? Bowel? Belly? Belly, di ba? So ito yung pinoprotektahan. So dapat po ang isang mananampalataya na pwedeng lumaban o mapagsanggalang kay Satanas, ang buhay ay righteous life, a holy life. A holy life. Yung puso natin tama sa Diyos. May holiness sa buhay natin. We are being separated. Alam niyo ba yung meaning ng holiness? Yun ay being separated. Inialis ka sa mundo at isineparate ka ng Diyos. Yung po ibig sabihin ng holiness. Holy life. Kaya nga sabi po sa Romans chapter 12, ialay ninyo ang inyong buhay holy and pleasing and acceptable to God. So yung po ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, pagiging born again Christian. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang buhay mo ay magiging banal. Sapagkat ikaw ay inalis ng Diyos sa dilim, dinala ka sa liwanag, na ang buhay mo ngayon ay pinababanal ng Diyos unti-unti. Hindi ka po makakaharap sa demonyo kung ang buhay mo ay walang holiness. Hihirapan ka. Sapagkat babagsak, aahon, babagsak, aahon, babagsak ka. Ulitin po natin ha. Ang usapin pong ito kapag ikaw ay born again Christian na.
So, ibig sabihin, kahit magpabagsak ahon, bagsak ahon, huwag ka mag-alala, pupunta ka pa rin naman sa langit kasi born again Christian ka. Born again Christian ka. Ang problema lang, hindi mo mararanasan yung full blessing ng Lord na dapat na nararamdaman mo dito sa lupa. So, isang buhay na maayos, isang buhay na holy and pleasing before the Lord, ang isang buhay na kung saan ang buong pagpapala ng Diyos ay mapapasa iyo. Pag-aralan mo yung sarili mo, did I live a holy life? Then tanungin mo sarili mo, if I live a holy life, ano ngayon ang sitwasyon ng buhay ko? Kung hindi man ako nabubuhay ng holy life, ano ngayon ang sitwasyon ng buhay ko? Tignan mo kung parallel yung sitwasyon mo dun. Parallel. Ibig sabihin kung tugma ka doon. Kaya ka nakararanas ng mga bagay na yan, maaaring ang buhay mo ay hindi holy before the Lord. Holiness, napaka-importante po nun. Kaya meron pong separation, meron pagkakaiba ang unbeliever sa believer. Dahil po, ang buhay natin ay holiness. Binabago ng Diyos. Ulitin natin ha. Huwag naman nyo na pong isipin na holy ka, hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Hindi po totoo yun. Wala pong taong hindi gumagawa ng kasalanan. Lahat po ng tao ay gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin po na pagiging holy ay inialis po tayo ng Diyos dun sa kadiliman. Dinala tayo sa liwanag. Yung righteousness ni Jesus Christ ay nasa atin. Anong version? He who had no sin have sinned so that we may gain the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yun yung righteousness ng Lord. Nagkaroon tayo ngayon ng pakikipag-ugnayan mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Merong reconciliation na naganap doon sa Diyos at sa atin dahil sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ngayon ay pinabuhuli o pinababanal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, ang isang buhay na walang holiness o pag ganun-ganon yung holiness na buhay ay asahan nyo na po na ang dyablo ay aatake sa inyo. Idideceive at didideceive kayo ng dyablo. At huwag nyo maliitin ang deception ni Satan. Sabi ko nga po sa inyo, subtle siya. Hindi siya basta-bastang nandadaya lang ng ganun lang. Ano siya, systematic siya kung madaya. No? So, una po, dapat yung buhay natin ay truth, may truthfulness. Pangalawa po, dapat po ay holiness. Breastplate of righteousness. No? Kaya po yun, nagmumula sa puso natin. Kaya ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay hindi tumitingin sa labas kung hindi sa bawat puso natin. Amen po. So, meron ba pong problema sa righteousness? Baka po ma-misinterpret niyo po. Meron pong dalawang klase ng righteousness. Sige po, sis, pasok ako. Ano ba pong klaseng righteousness? Yung righteousness na nagmumula sa Diyos, ibig sabihin, yung sinabi ko kanina sa 2 Corinthians 5:21 na yung holiness o yung pagbabago ng buhay mo ay nagmula sa Diyos. So yung Diyos ang nagbabago sa buhay mo. Amen? Yun yung una. So yung mga ginagawa mo ngayon ay hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos na ang banal na Espiritu ng Diyos ang nagbabago sa buhay mo, kaya ka nababago. Yun yung unang righteousness na nagmumula sa Diyos. Ha? Meron pong pangalawang righteousness na dito galit na galit ang Diyos, yung tinatawag na self-righteousness. Yung alam niyo po yon, yung walang ibang mahusay kung hindi ikaw. Ang apology. No? Apology. No? Dito po galit na galit ang ating Panginoong Jesus sa mga Pariseyo na kung saan ay ang alam nila, sila ay pupunta sa langit dahil sa mabubuting ginagawa nila, and yet, ang sabi ng Panginoon, lahat ng ito ay pang-ibabaw. Ito ay kahipokritahan lamang. Alam niyo po yung hypocrite na mga self-righteous. Ginagawa lang nila yung mga gandang bagay sa harap ng tao pero deep inside in their heart, they are evil.
Meron pong gano'n, righteousness. Ang bait-bait ko kay Sister Gemma. And yet, pagtalikod ni Sister Gemma, masasabihin ko naman lahat ng mga baho niya. Tapos, ang pakiramdam niya, siya ay mabait. No? Dahil, kinikwento niya Sister Gemma, pagkatapos sabi niya, ipag-pray natin, sis. No? O kaya naman yung mga bagay na ginagawa niya sa church, pinapakita niya ng gusto sa mga tao, and yet deep inside her heart or his heart, ayaw naman niyang gawin yun. Ganon, mga self-righteousness. Iba po yun. Kaya, kung babasahin niyo po yung gospel, lagi nire-rebuke ng Panginoon yung mga Pariseo, yung mga nag-aral ng salita ng Diyos, kasi po sila yung nagpapakita ng pagiging self-righteous. Yung magandang example po ng pagiging self-righteous ay yung istorya po ng isang tax collector at saka po ng isang Pariseo na pumasok sa loob ng church. Tapos yung tax collector, hindi po siya makapunta sa harap, nasa likod lang siya. Mga hindi pa po nakakabasa at kinakalabog niya yung dibdib niya. Sabi niya, Panginoon, ako po ay makasalanan, hindi po ako makaharap sa inyo, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po ay hindi karapat-dapat lumapit sa inyo. Inaamin lahat ng kasalanan. Yung self-righteous, yung Pharisees naman, nandun sa harapan at ang sabi niya, salamat o Diyos, sapagkat napakabuti mo sa akin. Ako ay ginawa mong ganito, ako ay mabuti, hindi katulad ng tax collector na ganito. Ako ay nagbibigay sa iyo, hindi katulad ng ganito, na ganyan, na gano'n, na gano'n. Self-righteous. Tinataas ang sarili at inaaba ang iba. Marami po taong gano'n. Kasi sa loob ng church, maraming gano'n. Ang dami nun. Pero hindi dito sa church na yan. Hindi dito. Wala na. Pinagsasaksak na rito. Mayabang ka pa. Hindi po tunay na saksak sa word. Kaya po pagka nagtanong kayo rito, sa biyaya at habag ng Diyos. Palagi marinig, ay salamat sa Diyos. Kinahabagan lang ng Diyos. Natuto na yung mga tao dito. At yung hindi matanggap yung aral na yun, lalo naglayasan na. Hindi kaya yung power ng word ng Lord, naglayasan na. At yung mga natira, yung mga gustong magpaturo sa Diyos, gustong magpatuwid sa Diyos, gustong magpasaksak every Sunday. No? Kaya sabi, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilang talim. No? Kaya kahit na anong saksak ni pastor, talaga naman, okay lang pastor, sige, basta dito ako, huwag mo akong palayasin. Amen? So, breastplate of righteousness. So, upang maiwasan natin ang bawat atake ng dyablo sa buhay natin, belt of truth, yung buhay mo ay truthful ka, o yung ginagawa sa Panginoon ay truthful ka. Yung pangalawa ay buhay na merong holiness. Merong separation from the world. Anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ang pagkakaugnayan ng mundo sa anak sa isang taong nasa liwanag? Sabi doon, wala. Sapagkat ikaw ay sineperate. Di ba? Kung ang mga tropa mo ay hindi mananampalataya, gusto mong madala sa church, praise God. Pero kung ang mga kaibigan mo ay hindi mananampalataya, ikaw ay isinasama doon sa pagiging kawalang-yaan nila, hindi tama. Hindi tama. Hiniwalay ka doon. Hindi mo kaya silang madala sa Diyos at ikaw hindi nadala sa demonyo, humiwalay ka doon. Hindi pwedeng ano sa akin dati, natawa ko nun, Pastor, gusto ko silang madala sa church. Oh, praise God. Anong tingin mo sa'yo? Deep penetrating agent? Ano yan, sa narcotics? Hindi mo sila kaya, napakarami nila. Ano nangyayari, ikaw ang madadala doon? Suot mo muna yung baluti ng Diyos. Suot mo muna yung full armor of God at kung sakaling lalabang ka sa gera, hindi ka nila kayang itimbuang. Sapagkat suot mo ang baluti ng Diyos. Pero kung pupunta ka dun sa laban, ang dala mo lang pagiging born again lang, sayang yung blessing ng Lord sa'yo. Hindi mo makakamtan sapagkat kahit papaano, madadala ka noon, babalik ka, madadala ka noon, babalik ka, madadala ka noon, madadala ka, babalik. Ang paglago mo ay mabagal na mabagal. Huwag kang mag-alala, sa langit ka pa rin naman pupunta. Kaya lang, hindi natin alam yung sinasabing shame.
that you will feel shame kapag umarap ka sa bema judgment ng Lord. Amen? So, pangatlo po, in addition, ano pa tayo? And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Amen. So, dito, medyo meron ditong akong pagkatanong sa mga naririnig kong, kasi karaniwan teaching dito is regarding evangelism, no? Yung readiness to preach the gospel. Pero sabi kasi dito, stand firm. So, ibig sabihin nakatayo. So, umpisa pa lang, verse 4, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breast of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. No, ibig sabihin nakatayo. Nakita ni Pablo yung sundalo na ano yung klase ng kanyang sapatos. Ibig sabihin yung belt, yung peace dito na sinasabi ay yung pagiging peace natin sa Diyos. Yung pag-reconcile natin sa Diyos. No? Sapagkat kung ang buhay natin hindi reconcile sa Diyos, wala ang buhay natin, hindi ka makatatayo. Ibig sabihin nun, nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, binigyan ng pagkakataon ang tao na ma-reconcile sa Diyos. Yung peace na sinasabi nun, gospel of peace, what is the gospel of peace? It is the reconciliation of God to man. Na gumawa ang Diyos ng paraan para yung tao ay ma-reconcile sa kanila. So dapat yun yung nasa paa natin. Sapagkat kung wala yun sa paa natin, yung reconciliation na yun, hindi makakalaban ng isang sundalo. So yun nakita ni Paulo, kahit masaksak ka kasi dito, masaksak ka dito, pwede ka pang lumaban. Amen? Masaksak ka sa likod, pwede kang umarap, lumabang ka pa, lalabang ka pa. Pagputulan ka ng kamay, meron pang isang kamay, lalabang ka pa. Pero pag ang paa mo ang nadali, dalawang paa, wala ka na, pagpanggapang ka na lang. So kaya nakita ni Pablo, yung gospel of peace dito na sinasabi ay yung pagka-reconcile ng Diyos para sa tao. Yung pinagkaisang muli ng Diyos ang tao. Bakit po kailangan i-reconcile ng Diyos yung tao sa Kanya? Sapagkat po, nung nagkasala po si Eva at si Adan, naputol po yung relasyon ng Diyos sa tao. Kaya nga po, sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala sa Diyos. Walang sino man ang hindi nagkasala. At yung mga nagkasalang iyon, ay lahat ng ito ay pupunta sa impyerno. Muntahin mo? Kung sinabi lahat, ibig sabihin ng lahat ng tao ay nagkasala. Kasama ba ako doon? Kasama ka doon? Kasama ka doon? Kasama tayong lahat. Sabi lahat eh. Pero na lang kung alien ka, nagpapanggap ka lang tao. Uy, may bagong istorya. O kaya naman, isa kang sirena na pagdating ng oras na ganito, nawawala ang buntot. Pagdating ng alas 12, bumabalik ang buntot. So, kung sinabing lahat, ang tao ay nagkasala, so ibig sabihin lahat po tayo. Dineklara ng Diyos ng lahat tayo ay nagkasala. At ang masakit dito, Romans 3:23. Ang masaklap dito, Romans 6:23, ang lahat na nagkasala, ang kabayaran nito ay kamatayan. O sinasabing kamatayan dito ay ang pagpunta sa impyerno. So, dalawa. Kung tayong lahat ay nagkasala, lahat tayo candidate sa impyerno. Kahit sabi mong pang mabait ka, ay akong bait-bait ko eh, wala naman akong tao, wala akong... Sabi ng Diyos, ang dami mong ginawang mabuti, no? Ang galing-galing mo, sa impyerno ka pa dun. Why? Diniklara ng Diyos na ang lahat ng tao ay makasalanan, ang lahat ng tao ay nagkasala, so sa impyerno ka mapupunta. So ano ang dapat na makamtan mo para mawala sa iyo ang sumpang ito na ikaw ay mapunta sa impyerno? Ang reconciliation ng Diyos sa tao, magkaroon uli ng ugnayan ikaw sa Kanya para mawala ang sumpa na kung saan ang tao ay mapupunta sa impyerno pagka namatay. So, paano ito ginawa ng Diyos? Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng reconciliation ang tao sa Diyos. At ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. So, para magkaroon ng reconciliation ng tao sa Diyos, nakita ni Pablo, ang matindi dapat natin na panlaban sa anumang pag-atake ng Diablo ay maunawaan natin na tayo ay merong reconciliation sa Diyos, na tayo ay anak ng Diyos.
Dapat malinaw sa isipan natin na tayo ay anak ng Diyos. Meron tayong reconciliation. Ibig sabihin, we have peace with God. Kakampi natin yung Diyos. Hello? Meron bang pinaka mainam na sandata kapag ka nalaman mo na ang kakampi mo ay Diyos? Sabi ng Biblia, if God is with me, who can be against me? Ito dapat yung maunawaan natin. Sa anumang laban mo sa mundong ito, sa anumang pag-atake ng Diablo sa iyo, dapat mong maunawaan, God is with me. Sabi nga ni David, even though I walk through a valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Napakasarap kong unawain kapag ka nalaman mo na meron kang peace, meron kayong ugnayan ng Diyos. Just ko po sa inyo. Ulit ha, matagal na itong panahon. Yung anak ko dati, si Terry maliit pa. Pero Yotchen pa siya noon, Yotchen pa. Meron siyang kalaro. Yung doon, malayo. Tapos meron dong bahay na abandonado. Doon sila naglaro ngayon. Mga sila, ilan sila? 3, 4. Doon sila naglaro. Pagkatapos po, merong matandang dumating. Inaano sila, inaharas sila. Na pupunta raw yung pulis doon, tawagin daw yung magulang. So tumatakbo si Terry pa, uwi, Papa, isyo, nante, isyo, ayoko. Tumatakbo na siya, ilang sabi niya, isyo. Kaya ako naman, parang tao, tumakbo ngayon ako. Sabi ko, bakit ba? Habang tumatakbo kami, tinatanong ko siya, bakit? Sabi niya, kasi dadalhin daw yung pulis, dadalhin daw ako sa pulis. Kasi yung, sinulatan daw namin, sinulatan niyo? Huminto kami, sabi ko, ano ba yan nangyari? Kasi pupunta kami doon, naglaro kami, pinaliwanag niya ngayon sa akin. Pero wala siya talagang dugo dito, putlang-putla siya. 6 years old na bata. Dumating ngayon kami, andun yung matanda. Parang yakuza eh. Nakatuwa, yung anak ko, yung galit niya, bigla siyang humawak sa kamay kong gano'n. Humawak siya sa kamay ko na mahigpit. Pagkatapos sabi niya sa matandang gano'n, Atashi janai desu yo! Atashi janai desu yo! Hondo desu yo! Mo, jettai janai desu yo! Nakawag siya sa kamay kong gano'n. Sabi ko sa matanda, nandes ka? Kinausap ko yung matanda. Pero yung kamay ng anak ko hindi umalis sa kamay. Pero nakita ko na wala yung... Unti-unti siyang nagkaroon ng dugo. Unti-unti siya nagkaroon ng dugo. Sabi niya siguro, andito na yung kakampi ko. Tatay ko to. Hindi ako pababayaan ito. So yung illustrasyon doon, that we have peace with God. Whatever the devil, kung ano man ang gawa ng Diablo sa buhay mo, pwede mo lang sabihin, sige pa. Kaya dating pa. Andito sa likod, andito yung boss ko. Come on, do it more. Dahil meron kang peace sa Diyos. Alam mo na hindi ka pababayaan ng Ama mong nasa langit. Alam mo na kahit na dumating na problema sa'yo, alam mo na kahit na anong ibato sa'yo ni Satanas, kayang-kaya mo yun, pero hindi dahil sa'yo, dahil yung lakas mo, yung galing mo, yung iyong husay, yung power mo nagmumula doon sa iyong katabi. Doon saan ka mayroong peace, doon sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So ano man ang dumating sa ating problema, ano man ang paggagawa ng demonyo sa buhay natin, dapat relax. Relax ka lang. Huwag ka mag-alala. Yung Romans 8:28, dapat memoryado niyo yun. Ano yung Romans 8:28? All things works together for good for those who love God and called according to His purpose. At saka yung sa Hebrew yung, ano ba yun? If God is with me, who can be against me? So kung kahit anong dumating sa'yo, hindi man maganda sa paningin mo ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ilagay mo sa utak mo, I have peace in God. Meron kaming covenant ng Diyos, ang sabi niya sa akin, hindi niya ako iiwan, ni pababayaan. Ano man ang dumating na sitwasyon sa buhay mo, pangit man, o parang it seems na walang nangyayari, it seems na parang hindi ka na makakalusot sa problema, panghawakan mo yung sinabi niya, walang trials, walang trials, ha? Walang? Oh, galing ha. 1 Corinthians 10:30, sabi mo. Subok ang binigay ang Diyos ang dinaanas ng lahat ng tao. At kung sakali man, na inakala mong hindi mo malulusutan ang mga bagay na ito, ang sabi doon, siya pa rin ang magbibigay ng solusyon doon. You see? God will make a way where there seems to be no way. Ha?
Amen? Sabi ni Sister May. Amen! Diba? Palampakan natin ng Panginoon. Dapat yung malinaw sa atin yun. Kaya kung minsan tayo nararag, magagawin ko. May tumawag nga sa akin, basta, ba't ka umiyak? Kung iniyak mo, makukuha ba ng iyak yan? Ayusin mo yung pagsasalita mo. Para yan lang yung sinasabi mo eh. Relax. Relax. Yung Diyos mo buhay. Ang Diyos mo kumikilos. Ang Diyos mo pinag-aaralan ng lahat ng bagay kung ano ang dapat para sa iyo, maganda o hindi. Relax ka lang, dudes. Relax lang, dudes. Don't panic. You have peace with God. God will do it for you. Remember, the battle is not yours. The battle is of the Lord. No? Binigay ko na sa inyo maraming ilustrasyon. Buhay ni Gideon, Jehoshaphat. Amen? Yung lalaban sa gera, ang dala. Trumpet at saka torch. Sasama ka ba dun? Kung ikaw sundalo? Parang hindi ako sasama. Sabi ni Gideon, save for the Lord and for Gideon! Sugod tayo! Dala-dala niyo trumpet, oh. Kalaban niyo, mga puro di armas, may naka-chariot pa. Ang dala niyo, sulok. Pagdating doon, umpisahan natin ang laban! Basagin ang mga jar! Basagin ang mga jar. Torch, tapos, pero ang sabi ng Lord, the battle is mine. Relax ka lang, just follow me, anak. Sumunod ka lang. Huwag kang magulo, baka mahulog ka. Umangkas ka lang, anak, umangkas ka lang. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Dapat, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the devil. Shield of faith. So nakita ni Pablo, yung shield, ano yung ginamit na shield ng mga Romans? Yung shield na gano'n, di ba? Yung pangsanggalang kalasag. No? So nakita ni Pablo, yung kalasag, yun yung faith. Yun yung faith. Para sa mga arrows ng diablo, para daw mailaga o doon tumama yung mga arrows ng diablo, hindi sa'yo. Dahil hindi sa'yo uubra yung mga bagay nun, dahil meron kang faith, meron kang pananampalataya. Alam niyo ba yung nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng Kristiyano? Kaya sabi nga nun, you cannot please God without faith. Walang sino man ng taong pwede makapag-please sa Diyos kung walang pananampalataya. Kung wala pa naman tayo. Tignan niyo. Sa area ng buhay natin, maraming binibigil ang Diyos pagdating sa pananalapi. O maraming dinadaya ang diablo pagdating sa pananalapi. O yung mga bagay na pangangailangan sa buhay. Kaya nga doon sa Matthew chapter 6, kung pag-aaralan natin ng gusto yun, makikita niyo doon yung buhay mo na meron kang unbelief sa Diyos, o meron kang hindi, kahit na lagi ka nag-church, o kahit na ikaw ay elder, ikaw ay pastor, doon mo makikita yung sinasabing pagtitiwala sa Diyos. Doon sa Matthew chapter 6, ang sabi gano'n, karaniwan ang hinihiling ng tao ay yung sa mga pangangailangan niya sa buhay niya, panamit, pagkain, ano pa ba yun? Nakalagay doon. Panamit, pagkain, tatlo yata yung nakalagay doon. Ano ba yun? Bahay ba yun? Yung sisilungan? House? So, ang sabing gano'n, huwag palaging yan ang isipin mo sa buhay mo. Huwag yan ang palaging isipin mo. Basahin natin. Napakaganda nito. Para sa faith. Saan ba yun? Matthew 6. Gusto ko po itong ituro palagi sa bawat tao sapagkat sa tuwi-tuwi na lang, palagi ako nakakarinig ng mga kwento sa mga kapatid natin na palaging nararatil, pagdating ng problema sa pera, sumasakit ang ulo. Masakit din ang ulo namin. Tingnan natin ha. Ang sabi rito, and why do you worry, isa natin sa verse 28, and why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that none, even Solomon in all this splendor, was dressed like one of these.
If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Verse 31, ito maganda. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. No, sabi ng Diyos, alam niya lahat yung pangangailangan ninyo. Ito daw yung dapat natin gawin. But seek first His kingdom and His righteousness, and all things shall be added or shall be given to you as well. You see? Kung meron kang faith sa Diyos, kung meron kang faith, yung shield of faith, kayang-kaya mong tapatan ng shield na yun, yung mga ibinabato sa yung pandarayan ng Diablo, wala na kayong kakainin bukas. Akala mo, o kailangan mo maglaan yan ito, kailangan mo na ganito, kailangan mo na ganyan, kailangan mo na gano'n, kailangan mo na ganyan, ikaw din, ganito, ganyan. Ay pagkatas mararating ka, oo nga pala, lahat na ng klaseng problema dumating na. So mangyayari ngayon, kung paano magdidesisyon si Satan, ang gagawin mo, ang karaniwang gagawin ng mananampalataya, gagawa ng isang bagay na hindi naaayon sa Diyos sapagkat iniisip niya na mabagal kumilos ang Diyos, so gagawa siya ng paraan para mapunan niya yung pangangailangan niya. Amen? Amen? Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, kung buong-buong pagtitiwala mo sa Diyos, doon ang sabi mo sa Matthew chapter 6, seek ye first the kingdom and all His righteousness and all things shall be added unto you. Lord, kailangan namin ng pagkain ng pamilya ko. Nawalan ako ng trabaho, paano gagawin ko, Panginoon? Mag-aantay ako sa iyo, ibibigay mo ito, Panginoon. And you will see that your faith will move the Lord and supply all your needs. Pag mag-umpisa kang magtiwala sa sarili mo, mag-uumpisa na rin yung unbelief mo sa Diyos. Akala mo ba simple lang yun? Na sinuway mong Panginoon? It is unbelief. Hindi ka nagtiwala sa kapangyarihan. Hindi ka nagtiwala sa kakayanan ng Diyos. Pero isa yung sinasabi mo, Lord, napaka-makapangyarihan mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos. Lahat ng klaseng karakter ng Diyos, sinasabi mo. Pero pag dumating na yung problema mo sa buhay, sasabihin mo, Lord, saka na lang, kailangan ko na kasi ito eh. So kapag magaling ang Satanas, magaling ang Diablo, alam niyo kung bakit? Magtataka ka. Kung bakit sa paraan ng mga problema mo, alam niyo yung nangyayari siya, saka naman darating yung mga alok ng mga bagay sa'yo na magiging practical mo at hindi mo naantayin yung gusto ng Diyos, gagawin mo na yun dahil yun na yung pangangailangan mo. Pero nevertheless, nadaya ka na ng Diablo dahil hindi mo na sinunod yung Diyos. Nagtiwala ka na sa sarili mo at yun ang ginawa mo na alam mo yung labag yun sa Diyos. You see? Dapat yun, every time na ganun tayo, dapat nagre-repent tayo, hindi natin pinapalampas yun. Masakit kaya yun sa Diyos. Napakasakit kaya yun sa Diyos. Na hindi ka maniwala sa Kanya. Every time, balikan niyo yung story sa Old Testament, kung gano'ng sinaktan ng Israel ang Diyos, kung ikaw mababasa, masasaktan ka. Then sa tuwi-tuwi na pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya, ang mga milagro niya, pinakita niya lahat sa Israel. Pagkatapos, bigla na naman sasamba sila sa Diyos, Diyosan. Babalik na naman sila doon sa mga ginagawa nila. Pagka na naman nasukol sila, hihingi na naman sila ng tulong sa Diyos. Bibigyan na naman sila ng Diyos. Pagkatapos okay na naman, babalik na naman sila. And yet, sa buhay din natin ng ganun. Kayang-kaya kang dayain ni Satanas kapag kulang ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sabi nga, faith can move mountains. Faith moves everything. Faith can shake heaven. The power of God is being released when faith. Tingnan niyo po sa gospel, yung mga sa post-encounter, lahat ng binabasa niyo ng gospel, nasasabi ng Lord, gumaling ka ayon sa iyong pananampalataya. Receive it according to your faith. Receive it. Alam niyo po ba yung mga pangako sa Biblia? Para kanino yun? Hindi po yung, para po sa lahat yun in general. Pero sino lang ang makaka-receive noon? Yung mga tao lang nananampalataya o sumusunod doon sa sinabi ng Diyos. First. Sinabi ng Diyos, sa Malakay, gusto ko itong iparating sa inyo lahat. Para ang buhay ninyo ay umayos. Financially. Sabi nga, give your tithes to God. Give your tithes to God. At pagkatapos,
ahadlangan ko yung demonyo na i-devour yung inyong mga kabuhayan. At pagkatapos, ibubuksan ko yung kalangitan at ibubuhos ko ang maraming pagpapala sa inyo. Kahit ilang ulit yung pasabihin niyo sa tao, and yet, yung heart ng tao matigas, and will not follow it. And then, kapag hindi nila sinunod nito, ano mangyayari? At tarimay, yung finances nila hindi gaganda. At pagkatapos, ito masakit, pagkatapos, na magkasadlak-sadlak yung kanilang finances, o hindi pa man nagkakasadlak, darating yan. Dahil hindi pwedeng maging mali ang salita ng Diyos. At pagkatapos, saan sila lalapit? Saan sila lalapit? Nilalapit? Sa church. O kung sino sa mga kapatid na nakikita nilang pinagpapala. Ang tanong ganito, mga kapatid. Sa pananampalataya ito. Bakit hindi mo pag-aralan yung sarili mo kung hindi ka nagbibigay sa Diyos, hindi ka nag-o-offer sa Diyos ng sacrifices o ng offering? Tingnan mo yung buhay mo, kung parang sa buhay mo na hindi ka umaayos, at tingnan mo yung tao naman sa church na lagi nagbibigay sa Diyos, kahit parehas lang naman ang estado nyo sa buhay, bakit sila laging meron, ikaw laging wala? Di ba dapat binigyan? Bakit sila laging meron? Parehas lang naman kami. Katrabaho yung asawa niya, katrabaho rin siya, dalawa kami nagtatrabaho, dalawa sila nagtatrabaho. Bakit sila laging may sobra, kami wala? Kasi nagbibigay yung kayo hindi eh. Kasi faith. It's faith. Kahit ilang beses mo marinig ang salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos sa'yo, kahit ilang beses mo yan marinig, kung hindi ka naman nananampalataya doon na mangyayari yun sa buhay mo, hindi mangyayari yun. Para lang yun sa mga nananampalataya, para lang yun sa mga kung napapanghawakan sa salita ng Diyos. Yung sabi ng Diyos, fear not for I am with you. Be still for I am with you. Tingnan mo, pag sa sandaling nagkaroon ka ng problema at rattle ka ng rattle, anong mararamdaman mo? Ang pakiramdam mo, wala sa piling mo yung Diyos, wala sa tabi mo ang Diyos. But when you started to think that God is with me, that I have faith in Him na hindi niya ako iiwan, ipababayaan, makikita mo ang sitwasyon may maaayos. It is always faith that bring forth results. Faith. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Okay pa ba kayo? Amen. Kaya sa shield, kasi doon marami pong binabato ang dyablo sa buhay natin, sa pangangailangan ng buhay natin. At doon mahina yung tao. Doon mahina yung tao. Kapag ang problema na ay yung sa pang-araw-araw na sitwasyon, no, mahina yung tao doon. Pero pag nananampalataya ka sa Diyos na may gagawin ang Diyos sa ganitong klaseng sitwasyon, so be it. Maghintay ka lang. Darating ang inaasahan mo sa Diyos. Then finally na ba? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. The helmet of salvation. Sabi ko, bakit sa ulo yung salvation? No? Bakit sa ulo? But anyway, you take the helmet of salvation, maaaring ganito po yung kaya sa utak. Natandaan niyo yung pinreach ko sa inyo? Be renewed by the transforming of your mind so that you will know what is pleasing and wholly acceptable to God. Yung pinreach ko yun. Kasi po, kung hindi mo unawaan sa utak mo na ikaw ay saved, no? Kung may problema ka sa sarili mo na ang pakiramdam mo, kahit matagal ka na sa church ay hindi ka pa saved, magkakaroon ka ng malaking problema dahil araw-araw magkakaroon ka ng fear. Hindi mo may enjoy yung blessing ng Lord dahil tuwing isipin mo lang, save ba ako? Pupunta ba ako sa impyerno? Pupunta ba ako sa impyerno? Kung nakagawa ko ng kasalanan na impyerno ang punta ko. Kung sa impyerno ako pupunta ko. Wala ka na mag-inisip kung hindi puro impyerno. Pero ang sabi ng Diyos, I did not give you spirit of fear, but the spirit of sonship. The Spirit will testify to you that you are a son of God. That you are a son of God. That you are a son of God. When you claim it, that you are a son of God, that your life is, at nakikita mo yung buhay mo na patuloy na lumalakad sa Diyos, then have faith. No? Magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos na ikaw ay niligtas niya. No? Kung sasabihin sa'yo ng Diablo, hindi ka naman anak ng Diyos! Makakasama kita sa impyerno!
Ito yung ginawa mo, ito. Palaging nasa Facebook. If Satan reminds you of your past, reminds him of his future. Di ba? So, kapag anak ka ng Diyos, talaga mo sa puso mo na anak ka ng Diyos at you are, tawag doon, ikaw ay tagatanggap ng pagpapala ng Diyos. You are being separated. You are holy priesthood. Iba ka. Remind yourself that you are a prince. Remind yourself that you are a prince, a priest. Remind yourself that your Father is the creator of heaven and earth, that you are an alien in this world, that you have a future sa panahon na iyon na ikaw ay doon mapupunta sa kalangitan. Na ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Remind yourself of that. The blessing of God is in me. The blessing of God is mine. Because I am His child. Dapat malinaw yun sa iyong ulo. Na ikaw ay umalis na doon sa dilim at sa liwanag. Nasa liwanag ka na. Dapat malinaw yun. Dahil kung hindi po yun malinaw sa'yo, maliwanag sa'yo, every now and then, kukulpilin sa'yo ng diablo yung mga bagay na yun. Yung tuwing makagawa ka ng isang kasalanan, kasi hindi ka born again eh. Kaya ganyan. Di ba naman yung sinasabi ni Pablo, test yourself. Huwag niyo pong i-jive doon yun, ha? Dapat ito, tinitest natin yung sarili. Ang sinasabi ko po, kapag tayo ay naka-align po yung buhay natin sa Panginoon, na tayo ay nakagawa lang ng mga pagkukulang sa Diyos ng bahagya, tapos sasabihin sa'yo ng diablo, hindi ka born again. Yun po yung pandarayan ng diablo. Amen po? Helmet of salvation. Tandaan po natin yun. Hindi tayo binigyan ng attitude ng Diyos ng takot kung hindi binigyan niya tayo ng pagiging anak. I-claim mo sa sarili mo, ako ay anak ng makapangyarihan Diyos at hindi niya ako pababayaan kahit kailan. And last,